Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 19, 2026 and our topic is all about the person who did not die. So our concept is all about who is Enoch, walking with God in a world walking away. So si Enoch ay nabuhay sa panahon na ang karamihan ng tao ay lumalayo sa Diyos. So sa kabila nito is malinaw ang patotoo ng Biblia tungkol sa kanya. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, ipinapakita nito na ang kanyang buhay ay nakaayon sa kalooban ng Diyos, may tiwala, pagsunod at malapit na relasyon. So hindi ito dahil sa sariling lakas ni Enoch, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na unang kumilos sa kanyang puso. So dahil sa kanyang pananampalataya, kinuha siya ng Diyos at hindi niya naranasan ang kamatayan. Dahil ang buhay ni Enoch ay patunay na posible pa ring mamuhay ng banal kahit sa isang sirang mundo. So our Bible readings for today is all about Genesis chapter 5 verse 21 to 24, ASND version. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at pagkatapos ay kinuha siya ng Diyos kaya hindi na siya nakita. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is Enoch walked with God by faith. So ang paglakad ni Enoch kasama ang Diyos ay hindi isang minsanang pangyayari, kundi pang araw-araw na pamumuhay. So ito ay nangangahulugang patuloy na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Sa gantong uri ng pamumuhay ay bunga ng tunay na pananampalataya. Second is Enoch pleased God by faith. So ayon sa Hebreo chapter 11 verse 5, nalugod ang Diyos kay Enoch dahil sa kanyang pananampalataya. So hindi siya naging kalugod-lugod dahil sa perpektong gawa niya, kundi dahil sa pusong nagtitiwala sa Diyos. So ang pananampalataya ang susi upang maging kalugod-lugod sa Panginoon. And last is Enoch escaped death by faith. So dahil sa kanyang pananampalataya is hindi naranasan ni Enoch yung physical na kamatayan dahil ito ay isang pambihirang biyaya at patotoo ng kapangyarihan ng Diyos at ipinapakita nito na ang Diyos ang may hawak ng buhay at kamatayan. So ngayon nadako na tayo sa ating application. So yung first application is learn that true faith produce a godly life. So ang tunay na pananampalataya is makikita sa paraan ng pamumuhay natin. So hindi lang ito paniniwala sa isip natin kundi sa pagsunod sa gawa. So kung may pananampalataya tayo is makikita ito sa ating mga desisyon at asal. Second is live to please God and seek His presence. So, tulad ni Enoch, tinawag tayong mamuhay upang kalugdan ang Diyos. So, ito ay nangangahulugang inuuna natin ang presensya ng Diyos kaysa sa approval ng mundo. So, ang buhay na nakasentro sa Diyos ay buhay na may direksyon at layunin. And last is leave behind footprints of faith. So, yung buhay ni Enoch ay nag-iwan ng bakas ng pananampalataya para sa mga susunod na henerasyon. So, sa ganito rin ang ating tawag. So, mag-iwan ng halimbawa ng pagsunod sa Diyos. So, ang ating pananampalataya ngayon ay maaaring maging inspirasyon ng iba bukas. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about, do you consider yourself as someone who walks with God? Why or why not? So, yung tanong na do you consider yourself as someone who walks with God, why or why not, is nagtutulak sa akin or sa atin na suriin yung ating relasyon sa Diyos. Mula sa devotion na ito is natutunan ko na yung paglakad kasama ng Panginoon or ng Diyos ay hindi lang salita kundi sa araw-araw na pamumuhay natin. So, dapat natin ito i-apply sa ating buhay sa pamamagitan ng regular na panalangin, pakikinig ng kanyang salita, at pagsunod kahit mahirap. So, hindi man tayo perpekto, is nais ko pa rin patuloy na lumakad kasama ang Diyos sa pananampalataya tulad ni Enoch. So, ngayon, what is the other question? So, this is what is the meaning of Enoch? So, yung pangalang Enoch is nangangahulugang dedicated, initiated, or trained. So, ipinapakita nito na ang kanyang buhay is itinalaga para sa Diyos. So, yung kahulugan ng kanyang pangalan ay sumasalamin sa kanyang pamumuhay, isang buhay na inilaan at sinanay para sa kawalatian ng Diyos. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa halimbawa ng buhay ni Enoch. Turuan mo po kaming lumakad, nakasama ka araw-araw sa pananampalataya. Lord God, baguhin mo ang aming puso upang kami mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Naway ang aming buhay ay mag-iwan ng bakas ng pananampalataya para sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.